Maraming salamat po sa Diyos, kapatid Daniel. At ang magtatanong po ay si Brother Renato Jimenez at ito po ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Tatlo po ang aking katanungan. Ang una po, kasalanan po ba, Brother Eli, ang magsugal? Ang pangalawa po, kung kasalanan po ang magsugal, bakit po wala sa kautusan ng Diyos ang huwag kang magsusugal? At pangatlo po, totoo po ba ang sermon ng pastor namin noon? Nasamba ka ng samba palagi, kung nagsusugal ka naman, ay wala rin katuturan o walang kwenta o baliwala ang iyong pagsamba. Kaya po ako natigil sa pagsamba dahil baliwala rin pala kung palagi kami nagsasamba at kung kami nagsusugal din. Okay po, salamat. Kapatid na Renato, pagkatingin ko nasa edad na rin kayo, pareho lang tayo, baka matanda ako sa inyo. Sa edad po nating ito, kailangan medyo gumagamit po tayo ng pag-iisip na mas malawa kaysa noong bata-bata pa tayo. Ganon. Ako kasi, nung ako'y tumandanan, marami akong naging konsiderasyon sa buhay na hindi ko pinapansin nung bata-bata ako eh. Meron po akong tiyuhin, sugarol. Siguro mga 3 yung tiyuhin kong sugarol. Eh kung nung bata ako, nakikita ko sila, nagbabara-baraha, may pulitana, may mga kabayong oros, kabayong kopas, may sotang bastos, etc. No? Ang tawag nila ron sa sugal nila, bicol. Yung pag tumama ka ng pulitana, doble. Pulitana ang tawag. Hindi ko alam eh. Basta't yun lang ang natatandaan ko. May bara-baraha sila, no? Ngayon, nakita ko kasi doon sa panahon na yon, yung aking mga tiyuhin, parang ang naging nila, sugal na lang ng sugal. Walang naipundar sa pamilya. Nung matanda na sila, yung mga anak napabayaan, pagka nasubo sa sugal kasi, kahit maubos yung sweldo, kahit wala lang pambili ng bigas, naku, umaga, tanghali, hapon, nasa sugalan. Sabi ko, parang masama nung maging matanda na rin ako. Parang masama kung ako babalik ako sa panahon at ako may anak na ganong karami, 7, 8, 9. Kahit 5, hindi ko isusugal. Gagastusin ko ng maayos, i-invest ko kung meron akong sobra. Para magsugal ako, ba't para ka nagtatapon ng pera? Kasi sa sugal, mas madalas na matalo ka kaysa sa manalo ka Minsan kang manalo, pag nanalo ka naman ng marami, hihingi naman ng balato yung mga miron. Para ka rin walang napanalunan. Ganun ang nakikita ko no? Actually, ako man kapatid, nung hindi pa po ako kaanib sa iglesia, mga edad 15, 16, nalulung din ako sa sugal. Ang klase ng sugal na kinalulungan ko, yung parang yung pinball ba tawag doon. Merong machine na ganun, na maglalagay ka ng taya, tapos may lalabas na bola. Pag napasuot mo lahat yung bola doon sa target, mahuhulog yung katakot-takot na barya. Siguro inaabot ako ng 4:00, madaling araw dun sa kata-target hanggang nauubos yung pera ko. No? Kumikita kasi ako noon, meron akong tindahan, 12 anyos pa lang may tindahan na ako kumikita ako, hanggang 15 anyos ako, nagsusugal ako. Sabi ko, nung ako'y magkaisip na, at lalo na nakabasa na ako ng Biblia, nag-aral na ako ng pagkaministro, sabi ko, kahit 5 ko, kung alam ko lang, hindi ko i-invest sa sugal. Kasi lumalabas, parang nai-interest mo pera na gusto mo matalo mo yung kasugal mo. Wala namang nagsugal na nanalangin muna sa Diyos. Diyos, sana po akong manalo yung aking kapwa dahil mahal ko sila. Ang utos kasi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mag-iisip ka, kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, gusto mo bang matalo? Ayaw mo. Gusto mo manalo. Kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, hindi mo hahangaring matalo mo rin siya dahil mawawala ng pagkain yung pamilya niya. Di ba ganon? Doon sa mga premises na yon, nag-iisip ako, hindi yata maganda ang sugal. Nakita ko sa karanasan, yung mga tiyuhin ko na mga sugarol, walang naiwang kabuhayan sa kanilang mga anak. At ayun, ang mga anak hanggang ngayon na hirap sa buhay. Sabi ko, bunga ito ng pagsusugal ng aking mga tiyuhin. Ang nanay ko po sugarol nung araw. Nung hindi pa po siya kaanib sa iglesia, sugarol ang nanay ko.
Napakarami ko anak ipinatalo sa sugal. Gano'ng karami, nanay? Naku, isang truck na perang hapon natalo sa sugal. Sabi niya. Kasi nung araw kasi yung perang hapon, pag mamimili ka ng halimbawa, mamimili ka sa palengke, dapat may dala ka isang bayong na perang hapon. Kasi ang isang nyog, 50,000. Oh, ang isang nyog na maliit, 50,000 nung araw, nung panahon ng hapon. Merong hanap buhay ang tatay ko noong panahon ng hapon. Siya ang manager nung Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH at saka sa San Lazaro. Kaya napakaraming pera ng nanay ko noon. Ang pera ng nanay ko nung panahon ng hapon, sako-sakong ano. Kung kukwentahin mo anak yung naipatalo ko sa sugal, sabi niya, baka isang truck ng perang hapon. Ibig sabihin, galing kami kasi sa lahing sugarol. Ang nanay ko, sugarol. Ang mga tiyuhin ko, sugarol. Nakita ko, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng pamilya ng sugarol. Ngayon, nang pag-aral ako ng Biblia, naisip ko, wala ngang nakasulat sa Biblia, direkto, huwag kang magsusugal. Ang sabi naman sa Biblia, ang bagong tipan, hindi naman letra por letra, kapatid. 3:6 ng ikalawang Korinto. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Po kapatid, ay espiritual na salita ang sinasabi. Hindi letra por letra, hindi titik ng titik ang pagbabatayan natin. Dahil ba walang nabasa, bawal magsugal. Magsusugal ka na. Ganito mangyayari, kapatid. Bawal magsyabu. Wala sa Biblia yung bawal magsyabu. Magsasyabu ka na rin. Di ba? Wala naman kasi syabu dun sa Biblia na nakalagay, bawal magsyabu. O kaya bawal mag-smuggler. Wala kang mababasa sa Biblia, bawal mag-smuggler. Mag-i-smuggler ka na. Kasi ang bagong tipan, hindi po yan letra por letra. Kukuhanin mo yung espiritu ng salita. Kaya kung sinabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayaw mong matalo ka, wag mo ring hangarin matalo yung kapwa mo. Pagka ganun, iiwas ka sa sugal. Di ba? Halimbawa, ayaw mo kapatid na ikaw sinasampal, wag ka ring mananampal. Tawag dun sa atin Nag-aaral ako sa eskwela yun ang golden rule 7:12 ng Mateo. Basahin po natin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Lahat ng bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin naman ninyo sa kanila, sabi ng Panginoon. Do unto others what you would like others to do unto you. Kaya ganun ang pagmamahal sa kapwa Ayaw mong masasampal, huwag kang mananampal. Gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka. Gusto mong unawain ka, umunawa ka. Lahat ng bagay na gusto nyong gawin sa inyo ng kapwa, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Gusto mong kaawaan, matuto kang maawa. Yun ang batas espiritual ng Panginoong Hesus Mapalad ang maawain, kaaawaan sila, sabi ng Diyos. No? Kaya kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Ngayon, kung ikaw nagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, hindi ka magsusugal. Kasi sa sugal, ang hinahangad mo, makuha mo yung pera ng kapwa mo sa madaling paraan. Ngayon, walang letra por letra ang bawal magsugal. Gaya rin nung salitang bawal magsyabu. Pero kung konsensya at kung isip ang gagamitin natin, kung puso, didiktahan tayo ng ating konsensya, masama ang magsyabu. Kaya nga, ang mga kabataan ngayon mga suicide dahil sa syabu Pero meron tayong mababasa sa Biblia, kapatid, bawal talaga ng Diyos yung sugal. Basahin natin ang Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mangagkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sabi ng Diyos, pagka hinihikayat ka ng makasalanan, huwag mong ipapahintulot, huwag mong tutulutan. Halimbawa, sinabi nila, halika, tayo'y magsibakay tayo, magbubu tayo ng dugo, patayin natin si ganon.
nakatuwaan, papatayin nila, natripan nila. Huwag kang sasama sa kanila, sabi ng Diyos. Tapos ano pa? Tuloy natin. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Nikayat kanila na tayo magsapalaran tayo, makikipagsapalaran ka sa gitna namin. Magkaroon tayong lahat ng isang supot. Sugal yun, ano? Parang jackpot, no? Anak ko, sabi ng Diyos, huwag kang lumakad sa daang kasama nila. Pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas. Di bawal pala pag hinikayat ka magsugal. Huwag ka sasama. Gaya rin nung pag hinikayat ka magbubu ng dugo, pumatay ng kapwa, huwag ka sasama. Salita po ng Diyos yan, kapatid na Renato. Sana naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. Doon sa isa pong tanong nyo, totoo ba na ang sermon ng pastor na pag ikaw nagsusugal ay baliwala rin ang iyong pagsamba? Alam mo po kasi ganito kapatid, ang prinsipyo ng Biblia. Hindi ko alam kung paano sinabi ng pastor nyo sa inyo. Pero ako, meron akong paraan ng Diyos na sinasabi sa Biblia para maintindihan ng tao yung masela na batas ng Diyos. 2:11 ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sabi na huwag kang mangangalon niya, yung Diyos na nagsabi nun, siya rin naman ang nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka nga nangangalon niya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa Diyos at sa kautusan. Ibig sabihin, halimbawa, ang nagsabi na huwag kang papatay, siya rin ang nagsabi na, anak ko, pag hinikayat ka ng makasalanan, na makisama ka sa kanila at maglaro ng sapararan at magkaroon ng isang supot, huwag kang sasama sa kanila. Siya rin ang may sabi nun, ang Diyos din eh. Kaya kung naniniwala kang bawal pumatay, maniniwala ka ring bawal magsugal. Yun po kapatid. Sana naunawaan nyo. Brother Eli, marami po sugarol na napakaputi po ng mga ginagawa. Paparal po ng mga anak, mabuti pa sa pamilya niya, at wala po siyang ginagawang kasalanan. Ang isang pastor, gumawa po ng kasalanan, makasalanan pa rin. Ang sugarol, gumawa ng kasalanan, makasalanan pa rin. Pero ang sugarol, na gumawa ng kamabuti po, mabuti pa rin. Kasi wala naman po siyang ginagawang masama. Kung nagpaparal po siya ng mga anak niya, napagtapos niya lahat. Kung siya po ay libangan lang po niya magsugal para yung mga kasama niya maglibang-libang sila tulad ng mga pare. Alam po ninyo, ang mga sugarol ay napakarami po natutulungan. Sa buong daigdig po, napakarami po yung bilang ng sugarol na nakakatulong po. Para sa mga charity, pag nananalo po yan, yung mga nangihingi po ng gamot, binibigyan po, yung mga nambabalato na walang pagkain, nang bibigay po sila lahat. Hindi naman po lahat ng sugarol ay gumagawa ng masama. Miski na po hindi sugarol, kahit po siya pastor, kahit po siya isang teacher, gumawa po siya ng masama, masama pa rin siya. Pero ang sugarol po, pag gumawa sa masama, masama pa rin. Pero po ang sugarol, ay gumawa po ng lahat ng kabutihan, palagi ko napakabuti niya sa paningin ng Panginoon. At siya, ang Panginoon na nangingiti sa kanya. Dahil baka ba't siya nagsusugal, nagkapapaaral siya, naging matagumpay ang pamilya niya, siya ay nakamaray na tulungan ng mga tao dahil sa kanyang pagsusugal, nananalo po siya, binibigyan niyo po lahat na nangangailangan, lahat ng mga walang makain, binibigyan po niya, at lahat po ng mga gusto magbigay ng tulong, tinutulungan po ng mga sugarol. Mababait po mga sugarol. Meron po salbahe, meron po mababait. Kaya hindi po lahat naman, makasalanan. Kasi wala po nga po sa Biblia. Kaya po sinabi sa Biblia, huwag kang magsusugal. Hindi po masama ang magsugal. Ang masama, yung mga bawal po sa kanya, pastor. Hinahangad mo ang kanyang mga kayamanan ng ibang tao. Talagang masama po yun. Miski na po hindi sugarol, miski po pastor, masama pa rin po kung maghahangad ka ng kayamanan yung kapwa. Huwag ka magnanakaw. Miski na po hindi sugarol, pag nagnakaw, masama din po. Pero po, ang sugarol po, wala po nilalabag sa kautusan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang nagsabi nung huwag kang papatay,
yun din ang nagsabi na huwag kang mangangalunya. Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo. Basahin natin ang 2 Gs ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Yun. Ang sinumang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, gumaganap ako ng buong kautusan, tinitisod ko naman yung isa, ayaw kong tanggapin yung isa, nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, mas matupad natin buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa 3 yan ng Santiago, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 3 at versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Ang salita ng Diyos, hindi dapat kinatitisuran yun ng tao Dapat ang salita ng Diyos, tinatanggap, hindi tinitisod. Na parang meron kang salita ng Diyos na hindi mo matanggap. No? Ang mga Kristiyano po, kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala pong Kristiyanong sugarol. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano manggagawa ng tolda. Kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila, ang hanap buhay nila manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano noong araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano, ang kanilang profesyon na nasulat sa Biblia, kagaya ni Lucas, doktor si Lucas. Pero hindi sila, wala kang mababasa sa Bibliang nakarecord na sila ay nagsugal. Sino mang Kristiyano nung una. Ngayon, ganito lang naman kasi yun, kapatid na Renato, no? Kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos, kung ang obserbasyon nyo, ang sugal ay hindi nakakasama, kalayaan nyo po yun. Pero ako, personally, ang obserbasyon ko, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero, sa aking opinion, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Napakarami kong alam na pamilya na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa Guagua napakasugarol. Yung pamilya, napabayaan. Sa Pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, hindi na tayo lalayo Napabayaan ng pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak. Mga pinsang buo ko, no? Dahil ang mga magulang naging sugarol. Kaya kung sa inyo, ang paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, napakabihira po nung ganon, kapatid. Ang mas marami, ang napapasama dahil sa sugal, kung kukuha tayo ng statistics, nasa nasa internet yan At nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulung sa sugal, kuminsan natututong magnakaw, natututong mandaya sa pamilya, natututong mandaya sa propesyon. Kung masa gobyerno, natututong magkurap dahil sa sugal. Kaya, hindi nyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang impormasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasama. Yun po, at magandang gabi po sa inyo dyan, mga taga-Bataan.